forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan, Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng ano sa Bradley. Sa gout. at pangaharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV.
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama niyo na po, yours truly. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po, kamusta po kayo? Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon sa mga mag-asawa na nakikinig. Ayan, kayo man ay hiwalay, maghihiwalay, or stronger than ever. Eto, para sa inyo po to na may kinalaman po sa pagbebenta ng property. Alam niyo po, sabi nila, 'di ba, kapag ikaw ay ikinakasal, pumapasok ka sa marriage contract, marami kasing mga legal consequence yan. Ibig sabihin na merong mga kunyari kung meron kayong properties, may mga kaakibat na mga probisyon ng batas kung saan dito isinisiwalat ang taga-lalim. Dito isinasaad kung ano ang property regime ng mag-asawa. Ano yung property regime? Papaano nga ba pangangasiwaan ang inyong mga ari-arian? So, kung kayo po ay kinasal ng on or after August 3, 1988, yan talaga yung ating tatandaan. August 3, 1988, kayo po ay syempre under na ng ating family code, no? At dito ang default, no? Ibig sabihin kung wala kayo na pag-usapan kung paano nga ba pangangasiwanan yung property, ang default na property ninyo ay yung absolute community of property regime. Ayan. Kasi sa ating mga Pilipino, 'di ba? Kapag tayo ay nagpapakasal, hindi uso sa atin ng mga prenuptial agreement, 'di ba? Ano ba yung prenuptial agreement? Attorney, parang sa mayayaman lang siya. Meron namang iba din na naggagawa nito. Pero tama naman ang kuro-kuro at opinion ninyo. Usually, ito po ay para sa mga maraming mga ari-arian
na na-establish na, no? Nung nanonood ako ng mga drama-rama, yan, sa mga TV, sa palabas, di ba? Yung tipong, sige, kapag mag-aasawa ka, hindi kita pamamanahan, mga ganyan. Na-realize ko, nung una kapag halimbawa, tinanong ka, ito, papapirmahin kita ng prenuptial agreement bago tayo magpakasal. Pero parang insulto, lalo sa mga kababaihan. Napapirmahin ka ng prenuptial agreement, tapos parang pinapakita na hindi kanya mahal. Kasi bakit may pirmahan ito? Siguro mga nangyari to sa mga artista, no? Yung mga meron ng naipundar, ng mga mayaman, tapos may pinapirma, tapos di na nagtuloy, naging nag-propose, ay, hindi ko alam. Baka may nangyaring ganyan. So, kung isipin mo, you will think of it, parang, bakit mo ako papapirmahin? Diba? Dapat nagmamahalan tayo. Ganyang linyahan, diba? Ibig sabihin, hindi mo ako mahal. Pero nung nag-aral po ako ng law school, doon ko na-realize kung bakit may mga ganitong mga agreement o kasunduan. Kasi po, sabi ng ating batas, default, pag wala kayong prenuptial agreement, ang inyong ang mag-govern po ay yung ating tinatawag na absolute community of property regime. Ibig sabihin, lahat ng properties na na-acquire ninyo noong inyong kabataan pa, nung kayo single pa, pag nagpakasal kayo, magiging siya, community property. Ibig sabihin, magiging pag-aari ninyong pareho. We're talking about sa may mga naipunda. Sa ating mga nagpakasal na wala namang bit-bit, 'di ba? Yung lang, sarili lang. Wala pang condominium, wala pang house and lot, wala pang mga sasakyan. Walang problema kung walang prenuptial agreement. And later on, kung halimbawa sila ay makapagpundar na, syempre, sila nang parehong may-ari nun. Ito kasi ang absolute community of property. Isipin mo na lang, kung ang isang party ay sobrang yaman. For example, ay talagang anak mayaman. So, meron pong pinamanahan na ng house and lot ng mga magulang, meron na siyang mga businesses na pinamana, apartment, meron na siyang mga sasakyan na binigay yung mga magulang. So, in advance na sa kanya yung mga, yung mga, sabihin na natin na legitimate niya, yung mamanahin niya, no? Tas mahal na mahal, nag-iisang anak, ganyan, ang yaman-yaman niya. Here comes isang lalaki o babae na nagmahal doon sa taong iyon, pero wala naman siyang napundar. As in, like, wala lang, pagmamahal lang talaga, 'di ba? Puso lang, ganun. Ngayon, kung halimbawang sila ay magpapakasal, automatic na magmamay-ari siya ng mga property na yon. 'Di ba? Walang kahirap-hirap. 'Di ba? Ganda lang ang puhunan. Pogi lang ang puhunan. Sa isip-isip ko nga, ano naman, 'di ba? Kanya-kanyang diskarte 'yan. Anyway, so kung halimbawa itong taong ito, i-presume natin na siya po ay hindi niya talaga mahal itong taong kanyang papakasalan, bagkus mahal niya ang mga material na bagay na nakapaligid at mga ari-arian nito. Kasi gusto niyang magmay-ari agad. Instant yaman instant may-ari ka kaagad di ba, ng property. So, pag nagpakasal sila kahit di niya mahal, yaman siya, di ba? Hayahay ang tawag doon Hayahay. Okay. Tapos na yun, walang problema, nagmay-ari na siya. What if, ito ang dami talagang alam no? What if meron talaga siyang iniirog? Tapos, naisipan niya na gawan ng masama yung kanyang kapartner, di ba, yung kanyang asawa. Dahil tandaan niyo, pag mag-asawa kayo, tabi kayo matulog, ikaw maghahain sa kanya. Syempre, bilang merong trust and confidence, may love and affection, lahat ng ibibigay mo ay tatanggapin niya. So, kapag tinanggap niya yon,
hindi niya alam kung meron ba itong mga poisonous ba ito or what, ganyan. And kung halimbawa yun nga, nag-deteriorate ang kanyang health at siya'y namatay, so magiging ikaw na ang may-ari ng property, di ba? Kung wala kayo anak, di ikaw na. Tapos papakasalan mo na lang yung iniirog mo, yung tunay na iniirog mo. So, hayahay kayo. So, kawawa yung mga magulang na yung nag-iisang anak nila ay nabulag sa pag-ibig. Ito naman ay example lang. Okay? Example lang ito. Hindi po ito lahat aplikado sa mga ganitong sitwasyon. May mga iba po na talagang, mahal nila eh. Nagkataon lang na magkaiba sila ng estado ng buhay. Kasalanan bang maging mahirap? Hindi. Kasalanan bang maging maganda pogi? Hindi. Kasalanan bang dumiskarte na maganda at pogi ako at ginamit ko to para makapaghanap ako ng mayamang asawa at para maging maginhawa ang buhay ko? Hindi. So ito naman ay hindi lahat applicable. So may mga ganun lang senaryo. So yung may mga maitim na hangarin na i-take advantage, no, yung love and affection ng isang tao na meron ng mga pagmamay-ari. Binibigyan sila ng option ng batas na magkaroon ng prenuptial agreement. So ano yung prenuptial agreement na yun? So maaaring pwedeng sabihin nila, lahat ng property ko ay exclusive property ko. Hindi mo pagmamay-ari. Pero pag nagkaanak tayo, syempre, sa batas din, sila yung magiging pangunahing heirs natin at lahat ng mga property na ma-accumulate ko or maipupundar ko nang tayo ay mag-asawa, yun na yung magiging property natin pareho. So, hindi ka makakapag-isip ng masama kasi unang-una, exclusive property, pag nawala yun, di wala ka din. Pangalawa, kapag halimbawa, buhay siya at nakapagpundar siya, that's the time na magkakaroon ka ng karapatan. O syempre, hahainan mo siya ng walang betchin. Emeru, sabi nga nila, chika lang. hindi naman betchin, no? Yung parang mga poisonous food, not necessarily betchin. Ano lang naman yung mga term lang lagi kapag may mga betchinin ko yan, yung mga ganun. Damihan ko yung betchin, yung mga ganun. Pero hindi po naman, I'm not saying na ito ay nakaka-food poison. Yun lang yun, parang term lang, ganun, kapag may mga usual na usapan. So anyway, hindi mo siya bibigyan ng mga poisonous food, hindi mo iisipin, hindi ka magkakaroon ng malicious intent, at hindi ka magkakaroon ng attempt to his life, di ba? So yun yung sinasabi natin na, kaya pala may mga ganun, para mapangalagaan din, especially ang nag-i-insist lagi niyan, yung mga magulang na nagbigay ng mga ari-arian sa kanilang anak. Bakit? Kasi una, gusto nilang protektahan ng kanilang anak, and then afterwards, hindi lang yun, syempre gusto nila na yung mga properties na naipundar nila, kasi hindi ka naman kasama during that time na nagpundar din sila. I'm sure, pinaghirapan din naman nila yan, no? Basta hindi lang sila kasama dun sa mga flood control projects. Kasi galing sa taxpayer yan. So, pinaghirapan nila para sa anak nila. So, yun pala yung reason behind. So, kung ikaw naman, hindi ka affected, hindi ka masyadong madamdamin about it, ay okay lang. Basta yung mga susunod na na mapupundar niya, o di kayo nang magmamayari. At saka hindi maichipwera yung anak ninyo. Kasi anak ninyo, syempre direct descendant yan. So, tagapagmana yan. So, ganun naman ako. Depende, basta pag mahal nyo isa't isa, kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, may prenuptial agreement o wala, nasa inyo yan. Sabi nga nila sabi ng mga magulang ko ang pagmamahal yan, malalaman mo talaga kung kayo talaga hanggang makita mo sa dulo at the end of the road. Dami kong alam So ganyan. So pag-uusapan natin kung halimbawa, eto na, bentahan ng lupa. Absolute community of property, ibig sabihin kahit pag-aari niya ito, gusto niya ibenta. Bakit pa kailangan ng tinatawag na with conformity or with marital consent? Bakit laging hinihingi yun? Mamaya sasagutin natin yan, pero shoutout muna tayo ng bonggang-bongga sa mga nanonood sa atin sa DZRH News. Facebook Live, DZRH News Television, Facebook Live, at sa DZRH TV 4K live stream. Gandang gabi po. Shoutout sa laging nakikinig po sa atin. Hello po. Ayan, kina Jerry, Henry, Rowell Rogacion,
Florence Regalo ng Laguna, Valentino ng Las Piñas. Ay, sorry na, hindi pala Las Piñas. Sabi niya, hi sa mga kababayan natin sa Pinas. Si Valentino pala ay nasa ibang bansa. Ivy Gutierrez, Pangasinan. Si Papa Will and Mama Jovita, syempre, magandang gabi po. And ganun din po sa mga nanonood sa atin at nakikinig dyan po sa may Sitio Namnama sa may Ilocos. Marcos Ilocos Norte, Ronnie Ison, Rotzen Solid Sayer. Ayan po. Calma ng Angeles, Calmanuar ba ito? Angeles City, Mayabel, Hector, Arieta, at iba pa. Ayan. Teresita Atienza, sabi niya, puro healthy foods po ang pinapakain ko sa hubby ko. Oo, pero sadyang una siyang kinuha ni Lord. Ayan. Banong, good evening. Ganun din po kay Melvin Letrodo, buenas noches, Attorney Cam. Ayan. Alam niyo po, ayan, nasa mga taga Santa Fe Leyte, magandang gabi. Yung mga iba naman, no, kapag halimbawang sinasabihan kayo ng asawa ninyo na, uy, mag-exercise ka, uy, mag-jogging ka, uy, kailangan healthy foods ka, wag ka masyadong soft drinks, or soda, wag ka masyadong junk foods, concern sa'yo, gusto pa niya ng mahaba ang buhay. Kung ang niluluto niya ay puro gulay. So, ano naman, tama si Teresita, healthy foods naman para sa sa healthy o kaya long life. Pero ako naniniwala ko, sabi nga nila, parang happy wife. Di ba? Gusto ko happy ka. Kapag meron kang happy wife, magkakaroon ka ng happy life. So, dapat yung mga mister natin, kung gusto niyo mahaba ang buhay ng partner ninyo, dapat sila ay happy lagi. So, syempre, focus natin yung ating mga anak. Pero huwag nyo isasantabi si Missy. So, dapat lagi kayong may time together. Tapos, kung ikaw ay good provider with your kids, dapat good provider ka din with your partner. So, ibig sabihin, kung meron siyang mga kailangan. Kasi, alamin naman natin na karamihan sa mga girls po, no, kapag nanganak, talaga nag-iiba yung construction ng kanilang katawan, sabi nga nila, nalulo siyang ganyan. So, bigyan mo siya ng ng allowance niya for herself, 'di ba? Bigyan mo siya ng dapat maging good provider ka. Ano ba naman yung pampakulay ng hair, pampaayos ng nails para bumalik, 'di ba, yung kanyang ganda. Tsaka syempre pag nagpaganda siya, para naman sa iyo yun, di ba? Hindi puro kainom na inom tapos saka lang siya gumaganda sa paningin mo. Di ba? So mamaya babalik po tayo lang po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kasama po rin po, my name is Attorney Cam. Ngayong Wednesday evening, dito po sa DZRH. Oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Number 1. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan! Nagbabalik po DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam, pero tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas, mga OFWs na kinabang po sa mini serbisyo ng caravan dyan po sa may Abu Dhabi. Thanks to DMW or Department of Migrant Workers. Ang buong detalye Noche Cacas, i-detalye mo to Noche. Attorney Cam, ilang overseas Filipino workers sa Abu Dhabi ang naserbisyuhan sa sinagawang mini serbisyo caravan ng Department of Migrant Workers. Ayon sa DMW, layon ng naturang programa na ilapit ang mahalagang services ng pamahalaan sa mga OFW sa pamamagitan naman ng Whole of Government One-Stop Shop na serbisyo. Kabilang sa mga lumahok na government agency ang Philippine Consulate General, DMW Migrant Workers Office, OWA, Social Security System, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Land Transportation Office, DICT, at ang Presidential Action Center. Kabilang sa mga serbisyong sinagawa sa Abu Dhabi ang passport renewal, notarial at civil registration services, contract verification, welfare assistance, updating of membership and payments sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, maging ang e-gov registration. RH27, magsika sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Punta naman tayo sa may Baguio City. Andyan ang ating kasamahang si RH41, Romy Gonzales, DPWH Record Section sa Baguio City. Nasunog ang buong detalye. Romy Gonzales, Romy? 1 square meter na bahagi ng record section ng dito sa Barisco Biliara na matatagpuan dito sa may Engineers Hill, Baguio City. Malapit lang sa Tinitlang ko ito. At ang nasunod kanina, alam mo kasi maghapon wala ng kuryente itong Baguio City. From 5 a.m. until 5 p.m. Nakalabas na halos lahat ng mga empleyado kanina ng Department of Public Works and Highways Cordillera ng sumiklab nga itong naturang sunog. Gayunpaman, fire out kaagad. Dumating yung mga fire trucks ng Baguio Department kanina lamang. Hindi naman kumalat ito, napakabilis. Ayun nga kay Attorney Rex Paderes, parang 1 meter by 1 meter lang yung nasunog. May ilang mga documents na hindi naman pag-aakala niya, hindi naman vital. Wala namang kinalaman sa flood control. Wala namang flood control project ang kanilang nailagay na mga naturang record section ang nasunog. So ina-assess nga nila. In fact, nakahanda na yung statement nila. Mamaya ay didiretso ako mismo kay Director Kadati Pangguri. Tangan na niya yung statement. Kasi ngayon pa lamang, Attorney, meron nang lumalabas mga kasama nating media dito sa Baguio. Sabi nila, pinagpupustahan na
na pustahan tayo. Hindi maglalabas sa yung statement yung DPWH Cordillera na parang very unfair. Mismo si Attorney Rex Paderes ang gumawa ng statement, na-hand over na kay Director Kadafi Panggul yung statement. Ako patungo ngayon doon, papatunayan natin na may statement, sabi nga ni Attorney Rex. So, bali mga spekulasyon so happen na yung mga kasama sa media na nagbibigay ng mga statement, detractors ng wag na nating palakihan. Then sabi ko nga, wag niyo tuloyin dahil meron namang statement na bibigyan dito sa place ngayong gabi. So, hindi lumaki, hindi kumalat. 1 meter by 1 meter, may mga pictures na mapapatunayan ang na pagpapatunay o ebidensya ang regional office ng DPWH na hindi naman ito kagad na apula. Kani-kanila lang kasi sumiklab yan mga pasado 6 pagkatapos ng ilang sandali ay naapula rin kaagad. Romy, ano daw yung pinagmulan nung sunog? Ang tansya kanina ng mga opisyalis po natin ng DPWH Cordillera, yung biglaan kasing pag-switch on ng kuryente kasi nag-start kasi yung from 5 a.m. till 5, then I don't know ano nangyari, para yun ang hinala nila. So anyway, yung statement nila makukuha ko kanina mamaya at yun ang magpapaliwanag sa mga spekulasyon at mga question na tinatanong ngayon at magiging katanungan ng ating makababayan sa naturang insidente. Alright. Maraming salamat, Romy. Ito po si RS41, Romy Gonzalez, para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez. At malaman natin ano ba yung talagang sanhi ng sunog dyan sa may Cordillera, kung bakit may mga ilang papeles po or records from DPWH ang nasunog. Medyo controversial kasi DPWH, alam naman natin pag narinig natin hindi pa nakakalimutan ng mga kababayan ang flood control project. Anyway, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan na may kinalaman pa rin po sa marital consent, no, or with conformity na tinatawag natin kapag nagkaroon ng bentahan. Ayan. Dahil kanina na paliwanag na natin, no, kung paano nga ba nagiging may-ari yung babae ng isang property o kaya naman yung asawa niya o yung lalaki, kung halimbawa ang babae ang medyo mas maraming property kumpara sa lalaki at siya ang magbebenta ng property kahit nakapangalan sa kanya. So syempre pag ang mga property mo ay nakapangalan sa iyo nung dalaga ka pa o nung binata ka pa, pero syempre ang ilalagay mo sa deed of sale, married to. Kapag nakakita na ng married to, ay dapat meron niyang marital consent. Hinahanapan po yan. So again po, kailangan po kapag nagbenta ng property, general rule, kung mag-asawa po yan, dapat dalawa silang pipirma sa deed of absolute sale. Kung ang exception yan, exclusive property niya to, kahit mag-asawa sila, hindi kailangan pumirma ang kanyang Mrs. or Mr. Paano nagiging exclusive? Yun yung tinatawag natin kung ito ba ay at that time exclusive property. Anong regime ba? Property regime ang nangangasiwa sa kanilang ari-arian, no? At kung halimbawa ay nagkaroon ng prenuptial agreement sa exclusive property, pwedeng ibenta ng isang spouse nang walang consent ng other spouse. Pero ang general rule, kung wala, pareho silang pipirma sa deed of absolute sale. Ang tanong, paano kung naibenta yung property pero walang consent, ibig sabihin walang pagpayag, at walang alam yung spouse, yung other spouse. So, paano nangyayari na to? Paano hindi niya alam na naibenta yung property, mag-asawa sila? Of course, may nangyayari yan. Especially kapag sila po ay separate in fact. Ano yung separate in fact? Kung sila po ay naghiwalay, pero wala pong wala pong annulment decree na na-issue sa kanila, naghiwalay lang sila. 'Di ba? Kahit sila po ay maghiwalay,
hindi na didissolve ang kanilang marriage, ang property regime nila ay same pa rin. So, sabihin natin absolute community of property. Etong lalaki, nabili niya yung property niya nung siya ay single pa lang. Binenta niya ngayon. Hindi niya sinabi sa misis niya. Kasi nga, magkahiwalay sila, magkaaway sila. Gusto niya ibenta tong bahay na to. Ayaw niya na maalala ang mga nakaraan nila, mga ganon. Ano mangyayari doon? Binenta niya pero walang consent, walang knowledge ng asawa. Pag ganun po ang bentahan, ang mangyayari po dyan, yung bentahan po ay void. Walang bisa. Kaya beware sa mga buyer. You have to check kung ang kadil ninyo ay married o hindi. Sir, single ka or married? Ma'am, single or married? So, dapat alam nyo. Kasi importante po to. Kapag bumili kayo ng property, knowing na married siya, at hindi nyo na-secure ang consent ng kanyang spouse, walang bisa pa lang yung bentahan. Pero, magiging ano naman ito, continuing offer. Ibig sabihin, halimbawa, nasabi na dun sa kanyang misis at pumayag naman siya, so magiging valid na yung inyong bentahan. So, i-continuing offer lang. Oy, sige na, pumayag ka na, ito na, ibenta na. Ang problema, paano kung magkahiwalay sila, magkalayong lugar sila, saan mo siya hahanapin? O, pipilitin mo yung lalaki, ano mo naman to, seller? Hindi mo man lang kinuha yung consent ng mister mo, ay mister or misis mo, di ba? So, continuing offer siya. Papaano naman kung halimbawa, walang consent, ibig sabihin hindi siya pumayag, pero meron siyang knowledge na ibebenta yung property. Halimbawa, magkahiwalay pa rin sila. So, sinabi ng lalaki, ibebenta ko yung property Tapos sabi ng babae, hindi ako papayag. Sabi ng lalaki, wala akong pakialam basta ibebenta ko yung property. Grabe talaga, no? May knowledge siya ngayon. Okay? Naibenta ang property, walang consent, hindi siya pumayag, pero may knowledge siya. Meron siyang kaalaman. So, yung contract, valid siya, pero unnullable. Ibig sabihin, valid siya, pero pwede siyang ipawalang bisa. Sino magpapawalang bisa? Of course, yung walang consent, si Mrs. So, pwede niyang ipa-annul yung contract, no? Ipawalang bisa. Pero meron lang siyang 5 years para ipawalang bisa. Okay? So, may 5 years siya mag-isip-isip para ipawalang bisa. Kasi otherwise, wala na, valid na siya. So, ganon. May mga iba po na strict na ngayon, no, sa mga, especially sa mga BIR, na pag nakita nilang married, hindi nila ina-accept no? Hinahanapan talaga nila ng marital consent. So, sa mga buyer na balak bumili, you always check kung ano ang status niya, yung buyer, ay yung seller, single or married. Okay. Doon naman tayo sa buyer mamaya. Kailangan ba na may marital consent din pag bibili ng property? Yan ang magandang katanungan. Pero bago yan, good evening muna kay Banong and Simago 2517. Shout out po sa inyo. Siyempre, magandang gabi rin po. Pahabol greetings muna tayo sa mga nakikinig po sa atin. Marami pong salamat. Din po Ronnie Daguro and Dudes Refuerzo. Ayan, shout out daw dyan sa may Malolos, Bulacan. Si Nanay Connie ng Vera Catanduanes, shout out din po sa inyo dyan. Ganun din po, isang pagbati po sa ating mga OFWs na nakikinig sa atin. Si Risa, ayan, ng Qatar. Uy, magandang gabi. Ganun din po sa mga nanonood sa atin. Ate Nining, dyan sa may Dubai. Uy, maganda dyan. At ganun din po, Kingdom of Saudi Arabia, mga FWs po nakikinig po sa inyo. Maraming salamat. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala. Dyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po. Ako po si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa TikTok account ko. ATTYCAM. Minsan po sumasagot tayo doon kapag meron po tayong oras. Ano po? Ayan. Speaking of oras, ang bilis ng oras. 14 na minuto na makalipas. Ang 7:00 ng gabi. This time check is brought to you by Tinesting, Sinuri,
siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint.
Mabuhay ang atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. At pangharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi. Nagbabalik po DZRH, Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. Pinag-usapan pa rin natin yung mga nagbebenta ng mga ari-arian dyan na walang consent na kanilang asawa dahil siguro sila po ay naghiwalay na o kaya hindi na maganda ang kanilang samahan, no? O kaya yung kanilang partner ay nasa ibang bansa at hindi ma-secure ang consent o kaya yung signature niya. Okay. Ang tanong dito, Attorney Cam, paano naman po kapag buyer? Kunyari, mag-asawa sila, pero ang bumibili lang po ay yung lalaki o kaya naman yung babae, si Mr. o kaya si Mrs. Kailangan pa ba ng marital consent? Di ba? Hindi na po kailangan. Yung buyer po, hindi na kailangan ng marital consent. Automatic po yan. Kahit mapangalan sa kanya yan. Ganon din. Halimbawa, mapangalan sa kanya. Kung ibibenta niya yan, basta married siya, hindi niya rin pwedeng ibenta ng basta-basta yan. Kasama pa rin dapat at may consent pa rin yung asawa niya. Lalagda pa rin dapat sa deed of sale yung kanyang asawa. So, ganun po yon. Kung ikaw ay buyer, bibili ka ng property, hindi ka na kailangan ng marital consent. Kasi ano yan in favor for both of you naman yan. For your benefit. Kasi ang nangyayari dito, kapag minsan, yung isa lang nagbebenta, hindi alam nung babae o kaya hindi alam nung lalaki, nung Mr. or nung Mrs., yung other spouse. Di ba siya lang nakinabang? Hindi nakinabang si partner, di ba? Si asawa, si legal wife or legal husband, no? Kasi walang consent, no? Kailangan, dahil kayo ay parehong may-ari ng property, both dapat kayo mag-enjoy ng property. So kung halimbawa binenta yung property, both dapat kayo makikinabang. Yun naman yung sinasabi doon kapag seller. Kapag buyer ka, ikaw yung bumili, kahit ikaw lang mag-isa, ang benefit niyan sa misis, kasama pa rin si misis. Bakit? Kasi kung ibibenta mo man yan sa iba, may habol si misis dyan. Okay? Okay. Ano nang gagawin, Attorney Cam? Kunyari, yun na nga, hindi nakapirma yung asawa. Dahil, for whatever reason, no? Ano yung gagawin? Para ma-cure itong depekto na ito. Simple lamang po, no? Kung halimbawa na, ayan, no? Nasabihan na, nabenta yung property. Nakalimutan lang siya pumirma. May nakalimutan. Halimbawa, nakalimutan papirmahin. So, kailangan lang mag-execute ng deed of ratification or confirmation of deed of sale. So, hinahanap yon. So, pag meron ng confirmation ng deed of sale from the other spouse, valid na ang bentahan. Na-cure na. Na-cure na yung defect na dapat may marital consent. So, importante po yon. Usually po, no, pag nakikita ng mga audit officer natin yan na walang marital consent, yun, no, sinasabihan na kailangan po na mag-execute ng deed of ratification o kaya naman po yung confirmation of deed of sale, yung other spouse, para maging valid po ito. Kasi kailangan, dalawa po sila na nagbebenta ng property. Okay. Ano pa? So, pwede rin naman, halimbawa, pwede nyo i-annul yung una yung deed of sale at mag-execute kayo ng deed of cancellation. Ibig sabihin, kina-cancel nyo yung unang deed of sale and then eto na yung pangalawa, ito na yung deed of sale na may kasama na marital consent. Hindi na naitsapwera ang other spouse. He or she belongs na. Ibig sabihin, pwede na siyang pumirma. Pwede rin naman yun. Walang problema. So, kung gusto nyo, pirmahan uli,
'Di ba? Kasi again, medyo strict ang BIR sa mga ganitong execution when it comes to deed of sale. Or pwede rin kayo mag-judicial action, no? Mag-file kayo ng petition to declare the deed of sale void. And then yun, mas okay sa akin yung mag-execute na lang kayo ng deed of mag-execute na lang kayo ng deed of ratification o kaya naman confirmation of sale para si Mrs. na lang ang magko-confirm, no? Siya na lang ang pipirma na pumapayag siya na ibenta yung property. So sa mga mag-asawa na nakikinig ngayon, ayan. So dapat hindi po basta-basta na ibebenta yung property kapag meron po kayong spouse, other spouse, no? Legitimate spouse. Kasi may mga iba po, hindi naman sa nilalahat natin, gusto ibenta yung property nila mag-asawa. Tapos, kasi nga hiwalay na sila, meron na siyang other partner, bibili na ng bago, ipapangalan pa dun sa partner. Hindi sa kanya para hindi mahabol ng asawa. May mga ganon. Pero mind you, may mga desisyon na po ang Korte Suprema na kung saan itong ginagawa na ibinibenta yung property ng mag-asawa, walang consent, walang ano, tapos bibili ng property in favor, ipapangalan dun sa kanyang bagong partner nang wala pang basbas ng korte na ipawalang bisa ang kanilang kasal, ay maaari pang mahabol yun ng legitimate wife or legitimate spouse, no? Sabi ng batas natin, yung donation, kasi parang nangyari, nagkaroon ng donation, dinonate mo, wala naman siyang share, wala naman siyang kakayahan, wala siyang kapasidad na magpatayo ng property, ikaw lang, and then pinangalan mo sa kanya, wala siyang stable income, wala siyang source of income. So, donation ang nangyari doon. Kahit sabihin mo na nag-deed of sale sila, nung seller, tapos siya yung buyer, sa'yo pa rin yung pondo. Pera pa rin, which is part of the community property. And the mere fact na naibenta mo yung property nyo, nang walang consent, walang knowledge ng asawa, void, walang bisa, pwedeng habulin. So, as much as possible, ayan, pag-isipang mabuti, ang pagpasok sa kasal, kung kayo ba magkakaroon ng prenuptial agreement o hindi. At syempre, huwag magbebenta ng property nang hindi alam at hindi pumapayag ang inyong spouse. Okay? Maraming salamat po sa mga tumutok. Again, every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Makakasama niyo po, ako po si Attorney Cam. Tuesday and Thursday naman, makakasama niyo si Attorney Rina Seco. Para sa DZRH Usapang Legal, hanapin niyo po ako ATTY, Attorney Cam, C-A-M. Salamat po sa pagsama. Sa muli pong pagkikita-kita sa social media, sa RHTV, at syempre magkarinigan sa may talapihitang 666. Dyan lang kayo, kaya alis dahil susunod na po ang DZRH. Usapang pangkalusugan naman po tayo. Ito yung mga serbisyo po na inihatid ng DZRH para po sa inyo. Sa ngalan po ng kasamahan ko dito, si Jeric Barreto, si Wina Pearl Hesoro, and si Don Carlos Bagtas. Muli po, Attorney Cam po para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, alas 7:29 na po ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Basta